Sisig Overview Podcast. Sa wakas, eto na naman po tayo. Nagbabalik, Sisig Overview Podcast after 4 years. Yes, after 4 years, guys. Ano to? Season 2 na tayo? Season 2? Yes, Season 2. Yes, Season 2. Dibdiban na to. Talagang umpisahan nating maganda yung 2026 natin. Mga kumpare. Tuloy na natin. Oo. Sana every Monday, yes, yung upload natin every Monday. Every Monday. Kaya sa YouTube, Spotify, at saka yung mga clip natin sa ibang social media. Yes. Yes. Oo. Mainit-init pa, guys. Hindi ko na patatagalin pa. So, ito. Yung topic natin ngayon ay as a Filipino immigrant, worth it pa bang pumunta dito sa Canada? Bago natin simulan yan, siyempre, baka nagtataka yung mga viewers natin, may bago tayong mukha sa show natin. Kailangan muna natin pakilala ang ating third host, mga kaibigan. Bago po kami magsimula sa topic na is yung, sabi nga ni Itay, yung worth it pa bang pumunta sa Canada or mag-migrate sa Canada? Mag-migrate, yes. Pakilala po na namin ang bagong host or bagong kasama namin sa podcast Sisig. Sir Alan, your microphone, the microphone is yours. Hello po. Akala ko nanonood lang din ako eh. Kasama nga pala ako. Oo. Yun. Thank you po for having me. Sabi nga nila, di ba? Hindi, makikijoin lang tayo. Tingnan, makapagbigay tayo ng yung insights din sa mga, lalo na yung topic ngayon, sabi nga, immigrant. Siyempre, kakaano lang natin as immigrant. Yan, sa mga nanonood sa akin, ayan, kilala nyo na yan. Si Tito Ray. Tito Ray. Tito Ray from Saskatchewan. Tapos nandyan si Paring Ringo from Alberta, Edmonton. BC, 3 province na po tayo, mga kaibigan. So maraming information na mabibigay sa mga viewers natin at saka listeners. 3 province na ang kino-cover natin ngayon. So it's good, yeah. Maganda, tayo niyan? Time check kaya tayo, time check. Time check sa Alberta is 9:54 p.m. po. Iyon. What? Dito naman, But 9? Anong oras sa'yo, men? Sa akin, 9:54 p.m. kasi tama. Mountain Standard Time ang Alberta. Iba-iba tayo ngayon. Sa akin, 8:55. Sa akin naman, 10:54. Ano ba kami dito? Central yata kami. Parang Central Time. Central, I think Saskatchewan, hindi sila nagpa-follow ng Daylight Saving Time. Wala. Same lang all year round. All year round. Sila ang nag-iisang province na hindi sumusunod sa DST. Bahala Hindi ning pa araw. nila tanggalin yan. Yun, di ba? Hindi naman tayo farmers eh. No offense, farmer. Para sa mga farmers ba yan, men? I think that para sa mga farmers, correct me if I'm wrong, kung meron pong sa mga viewers natin na may mas alam sa DST or sa mga listeners natin, ang alam ko po ang DST para sa mga farmers. Interesting. Pero Google nyo na lang or ChatGPT, baka mali ako. Kumusta naman dyan ngayon? Winter. Sa Saskatchewan muna. Tingnan natin ano kumusta ang winter dyan. Dito winter. Actually, dito -11 ngayon. Not bad. Okay siya past few days. So, sabi nila mag-single digits sa next week, coming days, coming weeks. So, medyo nung December, okay naman yung snow. Yung hindi siya ganun kaano. Pero may snow talaga. Siyempre, nandito tayo sa malamig. I'm sure na-experience din yan sa Alberta side. Halos parehas naman eh. Pero may time lang talagang minsan yung umaga, yung feels like ang matindi. Yung minsan kahit sabihin nilang -15, 20, pero feels like -30. yun yung wind chill. Oo, Nakasama yung talagang
manginginig ka. Musta yung first winter mo dyan, pre? First winter, masakit sa likod. Kaka-flow ng snow. Kailangan ba ng, at saka yung kaka-shovel, no? Kasi ngayon, siguro dahil, parang, sa totoo lang, nag-enjoy ako ngayon na nag-shovel ng snow. Tsaka, ginagawa ko para hindi maipon, binoblower ko agad every 2 hours pag nag-snow. Para hindi sila maipon. Kasi pag naipon, doon na yung masakit yung likod mo talaga. Doon na mabigat. Oo, mabigat na sa Ikaw, Ringo, araw-araw din yung pagsha-shovel mo? Minsan, depende. Yung one week before Christmas, 1 week na nag-snow. So, magsha-shovel ka 3 times to 4 times a day. Yeah. Tapos, ganyan, siguro mga 6 inches na yun. After 2 to 3 hours, 6 inches na naman ang kapal. So, shovel ka na naman. Oh my. Pag hindi mo shinavel yon, maiipon hanggang bibigat na yun. Wala ka namang machine, so mano-mano. Kagaya ng sabi ni Tito Ray. Yes. Yung snowblower, yung leaf blower pag fall, pwede rin maging snowblower yan. Blower, tama. Same lang yun, men. Yung pang leaf blower tsaka snow blower. O mas malakas yung sa snow. Yung pang snow. Mas malakas pag dedicated siya sa snow. Snow, yeah. Yun. Pero pag sinabi nilang leaf blower, pwede mo rin siyang gamitin sa snow. Pero pag makapal na yung snow, hindi niya na naboblow. Kasi lang siya. Snow lang. Meant for leaf lang talaga. Pero mas mahal yung snow blower. So the best pa rin yung shovel. Oo, mano-mano lang. Mano-mano lang. Yun lang. Yung problema doon. May robot na. Wala pa ba kayong ganun? si Neo. Soon, di ba? Meron na. Mahal yun eh. 20K. 20K yun? Naguhugas siya ng plato. Hindi naman naguhugas. Hindi, ibig ko sabihin, meron na rin, di ba, merong yung pang vacuum na robot siya. Tapos meron na ring robot sa snow. Hindi ko pa alam yun sa snow. Alam ko lang yung vacuum. Parang nakita ko lang yun na advertisement sa mga Instagram. Pero parang alam ko mga 8 to 12,000 yata. Ang mahal din. Mahal pa rin siguro. Mahal pa rin. Kasi bago pa lang eh. Yung snow blower niya, yung backpack na linalagyan ng gas, 200 plus yun, namamahalan na ako dun. Paano pa yun? Totoo yun. 12,000. Saan pa yung 12,000? Tapos ilang buwan lang, di ba? Papala mo na lang. Hindi worth it. Sabi ko yung snowblower, hindi worth it. Hindi naman gano'n kalaki yung garage at saka Totoo yun. Pag siguro sa marketplace, naging na lang yun, mga 200, bibili na ako. Di bali, exercise naman yan eh. Exercise. Para naman pagpawisan kayo pag winter. Kasi walang snow dyan, kaya sa BC walang snow eh. O kalimutan muna natin yung winter. Weather. So, ayun nga, yung tinatanong ng iba, worth it pa ba ngayon sa Canada? Ngayong 2026? Kung galing kang Pilipinas? Kasi lately, ang daming nagbago sa rules ng immigration no? Ang daming naging changes na ginawa ng government at the same time. Tapos, siyempre, hindi lang yung mga kababayan natin maapektuhan, pati yung hindi yung mga kababayan na papunta pa lang dito, pati yung mga kababayan na nandito na. 'Di ba? Matatamaan dun sa mga changes na 'yon. Kaya sa mga viewers or listeners po namin, kaya the reason why na naitanong namin to, is it still worth it na, alam niyo yun, kasi pag pumunta ka dito, minsan sa mga kababayan natin, binibenta lahat yung mga kalabaw, or hindi naman kalabaw, I mean yung mga ari-arian, lahat, just to migrate here, di ba? They're willing to take that risk kasi dati maganda ang Canada. So, yun lang. So sa'yo, parang hindi mo na worth it ngayon? Para sa akin, hindi mo na siya worth it habang naging strict yung
changes niya. Kasi wala kang kasiguraduhan eh. At saka, what if, okay, tinaya mo lahat. Okay, let's say for student na lang, example for student, nabigyan ka ng visa for 2 years. And then after nung 2 years na yun, wala kang wala kang assurance kung mabibigyan ka ba ng postgraduate for another 2 years or makakahanap ka ba ng employer na mag-sponsor sa'yo dahil dun sa course na kinuha mo, di ba? So, it's not worth to take the risk as of the moment dahil sa sobrang strict at saka binabawasan nila yung pagpasok ng mga immigrants sa Canada. That's my point. That's my opinion, I mean. What about you? Ako ko lang din yung sinabi ni Ringo na tama naman. Pero ano siya ako sa tingin ko naman, parang half-half, pwedeng o pwedeng hindi, pero yung taas nung risk nung sinasabi nga ni Ringo, mas mataas siya ngayon. Parang ang liit nung chance mo kasi talaga na pag magma-migrate ka dito. Ako inamin ko nung yan lang namin, kaka-PR lang din namin. So yung rules nung nagpunta kami first time dito, ang layo na nung nung pinagkaiba ngayon. Yung ultimong pag-apply mo lang ng PGWP, yan sinasabi nga niya. Dati wala naman English exam yun, di ba? Ngayon meron din. Yun yung tapos dapat ang daming rules na kailangan may kasama pa siya dun sa mga NOC jobs na 0, 1, 2, 3 tiering. So, hindi ka mukha nung time namin open work permit pwede. So automatic. Tapos yung nag-aral lang yung misis ko, siya lang yung kumbaga nag-a-apply nun. Tapos damay na ako. Oo, kumbaga, ngayon dependent ka na. Depende. Oo. Dependent lang ngayon, hindi Dapat ikaw as yung kasama ka spouse din, may ka rin may dapat pasok ka rin dun sa kailangan nilang trabaho. Yung kailangan ng Canada, yung mga lang, yung high in demand jobs, yung sinasabi nila. Tapos, yun, pag apply din ng PR, yun din na mahirap kasi yung rules pa iba-iba. Tapos, nagja-jumble din meron din yung mga BCPNP naman, rin yun another pathway. Pero, going sa papunta ngayon na nangyayari yung rules na nangyayari, parang gusto nila job specific talaga yung kailangan lang ng province. Hindi na yung pwedeng yung bara-bara na parang pumunta ka dito, sige, ka lang, trabaho. Wala na, hindi na pwede ngayon yun. Hindi na pwede yung, sige, bahala na si Batman pagpunta mo doon. Oo. Kailangan planado lahat no? Oo. Ako marirecommend ko lang, kung talagang gusto pumunta dito, dapat talaga kumpleto ka ng experience, saka titignan mo yung background mo, tapos yung gusto mong maging. Pero kung halimbawa yung nangangarap ka lang muna, hindi pa parang hindi mo naman sa dinidiscourage mo sila, pero ito kasi yung reality na, di ba? Oo, hindi pwede yung sasabihin yung nangangarap ka pa lang pupunta akong Canada. Hindi pwede ngayon dito yun sobrang hirap. Ako, yung pinagdaanan din namin ang tagal, biro mo. Rin kami, sabihin ko na nung una na refuse din kami. Pero mo, simpleng papel lang. Sobrang stricto, pati papel pala yan. Pagka, hindi ibig sabihin din na nominate na or na-draw na, sure na. Iba background check ka pa. Yun pa. Ang dami pang Dapat sigurado rin sigurado tsaka kompleto yung lahat ng documents mo. Yun yung pinaka dun Grabe, no? Kaya, yun. Ako rin, leaning towards sa hindi good time. Pero kung may gusto talaga, dapat planuhin ng mabuti. Paano naman yung mga, anong tawag doon, yung kunwari, yung parent citizen, tapos kukunin niya yung anak niya. May ganun ba? May ganun pa ba dito sa Canada? I think meron pa, kaya lang ang rules nila doon I think is kailangan single ka. Hindi ka married at saka I think that's the only rules sa website nila yon. Kailangan parang dependent ka sa parents. Parang petisyon. Oo, pwede pa yun. Pwede ka. Pero yung mga ganun siguro, pwede pa sila, no?
Pwede pa, oo. Kumbaga, yung mga papel nila, nandyan na eh. Hindi ko tulad lang ng alam mga kung dating... may age limit or something. Pero alam ko basta ang number 1 rule, hindi ka married. Oo, parang sa States din. Oo, anong ganun. Yun nga, speaking of no, parang nagiging States na rin tayo, yung pahirapan na rin yung pagpasok dito, no? Oh, very, kahit sinasabi. Ito, marami kang maririnig ng mga Canadian. Ayaw nilang kino-compare mo yung Canada at saka sa US. Yeah. Lalo na yung mga tao, ayaw nila yan. Pero kung titingnan mong mabuti, parang we're closely similar to the US na pahirapan ng pumasok dito na hindi kagaya before COVID, hindi naman maluwag. Hindi ko sinasabing maluwag. Sinasabi ko, more opportunity. Mas maraming opportunity before COVID yung binibigay ng Canada. Kasi pati yung mga load skill na yung kagaya ng nabanggit ni Tito Ray kanina, sabi niya hindi yung bara-bara na lang pumasok. Back before COVID, pwede kang pumasok kahit saan. Ay, totoo. 'Di ba? Like kahit anong trabaho pwede, tapos meron kang pathway para ma-PR basta't may English exam ka lang at saka may Canadian experience ka. Di ba yung mga before COVID na nakapasok dito, nakapag-PR sila ng madali? Oo. Di ba? Oo. Kasi nandito na sila eh. Oo, tsaka yung panahon ni Trudeau nun, 2 years work experience lang. Regardless kahit anong level pa yan, walang tier pa nun. Level lang yung kahit anong level pa. Basta 2 years experience, tapos kung foreign worker ka, yung experience mo doon makakount as 0.5 yung 1 day nila. Something like that yung batas nun. Tapos, so pag nakompleto mo na yung 2 years experience with English exam, that's it. That's all the requirements you need. Siyempre, yung mga NBI at saka yung mga documents, yun, kailangan pa rin yun. Normal naman yun eh. Pero, hindi kagaya ngayon, ang daming documents, kagaya nga na sinasabi ni Tito Ray, di ba? Palagay nyo, bakit nangyari yan? Ano yung factor kung bakit naging stricto sila? I think everybody knows. Yeah, magpakatotoo na tayo, di ba? Oo. Masyadong maraming tao ngayon dito sa Canada na, masyado. di ba? Hindi, ang ano dyan, tingin ko naman, nangyari nga, dahil nga yung sinasabi nila nung una, di ba, yung bara-bara. Actually, naging bara-bara nga eh. Naging bara-bara nga. Yun nga, dahil naging bara-bara, inabuso yung sistema, di ba? No, yun na number 1. Inabuso. When you abuse the system, sabi nga nila, maghihigpit sila. Diba? And so, yung pag-aabuso, hindi lang naman tayo, hindi tayo. Oo, hindi. Hindi tayo. Exactly. Diba? Totoo yun. We're not pinpointing any race. Yeah. Pero alam naman yan. Alam It's naman all over natin the yan. news, so. Yung mga nandito sa Canada, alam naman natin lahat kung bakit nangyaring ganyan, 'di ba? Oo, tsaka nasa balita yan eh. Kahit hindi natin banggitin, malalaman ng ibang tao kasi nasa news na yun. Imagine 2019 ako dumating dito. Wala pa masyado nun eh. Yung parang nakita mo talaga yung transition ng yung population natin dito sa Canada. Naramdaman mo. Pati nga yung napakamahal na ng ngayon, yung bilihin. Lahat. Ibang-iba na from 2019. 6 years Imagine, ago. 6 years ago lang yun. Yung tatlong manok, $20 lang yata. Oo. Ngayon, 45 na. 40. Pero pa naman 20, pero tayin mo dapat yung sale. Pero hindi na, bihirang-bihira. Bihira. Yung sale. Tapos, yung balat ng manok men, talagang parang nalulusaw na eh. Matagal na palang na frozen. Grabe, Ay, yun nga, pag pumanok ka sa Costco, kahit gumastos ka ng 300, pero ilang item lang, hindi kagaya dati, 6 years ago, yung 300, puno na yung cart mo. Ngayon, hindi man mapuno yung cart mo sa 300. Diyos ko. Wala pa yung mga doon, yung gusto mong bilhin, like damit or para sa mga bata. Lang yun. Iba na talaga ngayon. Oo, iba na.
So isa pa yun, isa pang factor yun na mahal ang cost of living sa Canada kaya sometimes hindi pa worth it na Ay, hindi talaga. Kasi dati, kumbaga, meron ka pang pocket money men eh. Pagdating mo dito, 'di ba? Kasi pagdating mo dito, wala ka pa naman trabaho. Dati pwede kang pumunta dito na konti lang yung pocket money mo, makakakuha ka kagad ng trabaho. Ngayon, pati yung paghanap ng trabaho, pahirapan din eh. Pahirapan. Oo. Kaya hindi talaga worth it sa ngayon. Ewan ko, palagay nyo, may babalik pa ba yung dati or mababago pa ba yan? Tingin ko kasi, pero tingin ko naman ngayon, yung pagpunta siguro, ewan ko kung magbabago. Pero ang more concentration kasi nila ngayon, yung mga nandito na eh. So siguro depende dun sa mga maa-approve na nandito na. Kasi ngayon actually, yun, 'di ba, ngayong pasok ng taon, malaki yung draw nila eh. Tapos mababa yung points. Parang 8,000. Oo. 8,000 yung na-invite, 'di ba? Tapos parang 511 lang yung score CRS. yung CRS score which is yung 511 na yun. Ano yun? 2024 pa nga daw yung last na ganun na kababa yung score eh. Pag yung mga 8,000 na yon na-invite, automatic PR na sila, parang ganun. Hindi. Hindi pa. Yun yung sinasabi kong may proseso pang... May proseso pa. Oo, kasi kami rin, yung una kami na-refuse dahil kulang mali yung sinabit namin papel, naging complacent kami. Akala namin, na-invite ka o PR ka na. Tapos submit ka lang na submit. Puta, hindi pala. Kasi akala ko nun, para ka lang... yung kina-refuse namin nun, actually, lang eh, sobrang liit na bagay. Sinabit namin, COE lang. So, yung Certificate COE, of Employment. Oo. No? Yung kasi Certificate of Employment sa Pilipinas. Yung sa atin kasi, simple lang yung nakalagay eh. Parang this is to certified person A na nagtrabaho sa akin from June to ganito for ilang years lang. So, ganun lang namin sinabit as is nung una. Kaya nga sabi ko pa sa miss ko, dali lang pala nito. Tuwa pa kami. Tapos, nung bumalik after 6 months, sabi na refuse, sabing ganun. Yung pala ang hinihingi nila, kasi dito nga sobrang specific. So, dapat may job duties, ilang hours a week. At saka yung pay. Importante yung pay. Kung magkano yung binayad. Kasi sa atin naman, actually siguro, naintindihan ko rin kasi sa atin, dito kasi di ba per hour ang bayad. Sa atin hindi naman. Kaya siguro hindi ini-include yung pay. Hours per week, tsaka yung pay na per hour or per di ba? Kumbaga sa atin, binibigay lang yung minsan, total na lang yung amount, ganun. Pero gusto nila sobrang specific. So yun, pinayos pa namin sa mga employer ulit para employer, lang. Oo, kasi sila lang ang pwedeng nun eh. Mag-release nung letter na yan. I think dito ang tawag nila Record of Employment. ROE. Sa atin, COE, Certificate of Employment sa Pilipinas. So that's, kasi ako naghingi na rin ako niyan, Record of Employment. Nung mag-apply din ako ng pa-PR. So, talagang may mention nila doon magkano yung binabayad mo. Back then, nung nag-apply ako, $11 per hour pa lang ako noon eh. Kasi, back in 2000, 2000, ang tanda ko na pag sinabi ko. Sorry. Sinubmit ko kasi yung application ko, I think, years ago ka mo. Years ago. So, years ago, $11 per hour yung rate ko noon. So, kailangan kong i-mention. Tapos, 37.5 to 40 hours per week. Naka-specify yun dapat. So, yun. Record of Employment ang tawag nila dito. So, ngayon naman, nasa immigrant, yung way of living dito, worth it pa rin pa sa inyo? As a PR, no? As a PR. Nasabi mo yung PR, no? Kasi hindi ako makarelate sa inyo. Alam ko naman kasi dumating ako dito PR na. Ang hindi ko lang maintindihan, yung mga ibang student na sobrang bitter sa amin kasi daw hindi naman kami daw nahirapan, ganyan. Kasi nagbabangayan sila eh. Nakikita ko sa mga TikTok, sa mga Instagram, sa mga FB Reels. Maraming nagbabash din sa mga Hindi ko lang magets kasi may kanya-kanyang struggle din naman kasi tayo dito eh.
Di porke dumating ka dito, PR na, hindi ka na mahihirapan. Pagkatapos mong mag-PR, palagay nyo tapos na yung laban. Hindi pa tapos yung laban. Nagsisimula. Actually, nagsisimula ka pa lang nun eh. Oo, di ba? Totoo. Yun lang. Hindi ko, nasabi ko lang yan kasi nga, nakita ko dun sa mga comment. Talagang, ayun, nagbabangayan sila. Pero sana naman tayong mga Pilipino dito, wag na tayong magkaroon ng argumento about sa mga PR na yan. Ako para sa akin yung mga Pinoy sana talaga yung mga gustong mag-PR dito, magka-PR, 'di ba? Oo. Kasi nandito na tayo, 'di ba? Tama. Ba't pa tayo uuwi? Yan Kasi naman. pare-parehas lang naman yung goals natin dito sa Canada eh. Para maging PR, para tumira dito. Hindi, yun nga rin yung kung nandito ka na rin, kumbaga may time ka pa, gawin mo na lahat nga ng paraan, 'di ba? Oo, habang nandito ka kaysa yung Mawawalan mo ka na ng- lang. Oo. Yung pababaya mo na lang, kumbaga, ang pangit naman siguro kung uuwi ka na hindi mo man sinubukan, 'di ba? Yun. Yan, sina Tito Ray, yan, nakita ko yung struggle nila. Talagang Gawin mo na ginawa lahat. nila lahat. Oo. Oo. Kaya Talagang nga, may plan A, may plan B, Plan may B. plan C pa. Talagang kasi paiba-iba yung rules ngayon, 'di ba? Oo. Kaya kailangan updated ka lagi eh. totoo. Oo, Yun, kailangan ngayon. updated. At saka kung mag-update ka, please punta po kayo sa website ng Canada. Yes. Huwag po kayong masyadong manini. Ito, minsan ayoko to yung naniniwala sila sa sabi-sabi compared sa website na binibigay ng Canada. Kasi yung news or yung nasabi na sa mga 3 tao or 4 na tao, magbabago na yun pagpunta niya sa iyo eh. Oo. Iba na yung content at saka information na yun. So please lang po, pabago-bago ang batas, punta kayo sa website ng Canada. Chismis lang yan. Yung kinuwento sa'yo, uod, pagdating sa dulo, ahas na yan. Malaki na. Nangangagat na yan. Nangangagat na. Nag-iiba talaga yun yung chismis, iba. So, Lalo na yung mga Pinoy. Oy, nabalitaan mo na ba yung ganito? Tapos iba naman pala. Oo. Kaya dapat dun sa mga reliable source lang po kayo. Kung may sinabi yung isang tao, huwag mo na kayo maniwala. Do your own research. Yes. Para ma-verify nyo kung nagsisinungaling siya or nag-i-ingent siya or nagchichismis lang siya, para at least yung information nyo talagang solid. Do your own research muna. Yeah, ang dali na nga lang mag-research ngayon eh. Oo. Nandiyan na si paring ChatGPT. Di ba? Si Gemini. Gemini, lahat na, nandiyan na. Oo, di ba? Kahit tanong mo pa kay Siri, hey Siri, Oo. ibigyan ka na ng information. Tama. Di ba? Sige. Oo. That's good. Yung kanina, nung habang nagda-drive ako, naisip ko, kasi mahirap na yung buhay dito. Tapos, yung nakikita mo pa, yung nagdo-donate pa ng malaki yung Canada sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Bakit kaya, men? Ba't hindi mo nila unahin yung nandito? Lalo na yung mga homeless. Hindi ko mag-gets. Siyempre, galing tayo sa third world country. Pag yung mga ibang bansa binibigyan tayo, "Uy, thank you, di ba?" Tapos ngayon nakatira ka na dito, ikaw yung parang yung bansa mo yung namimigay, parang tapos nakikita mo naman yung sitwasyon. Parang bakit? Parang ano ba 'yon? Parang pakita mo na first world ka? Hindi ko rin mag-gets yun eh. Ay, kagaya nung ginawa ni Carney, nagbigay siya nag-loan siya ng yun nga, loan pa eh. Oo, so saan niya kukunin yung loan na yun? Sa resources ng Canada. Saan nanggaling yung resources ng Canada? Sa mga taxpayer, di ba? Yes. So kasi sa Pilipinas, kahit nagbabayad ka ng tax, naiinis ka kahit alam mong nagbabayad ka ng tax pero wala kang pake kasi alam mo makukurakot lang. Pero dito parang ka na gusto mo nang involved ka na kasi alam mo yung tax may pinupuntahan.
Diba? Nakukurakot pa rin. May kurakot pa rin dito sa Canada. Hindi ko naman sinasabing perfect ang Canada. Ano yung sinasabi ko lang, nagiging involved na tayo as a PR or citizen. Once na nagbabayad na tayo ng tax, gusto natin, yung binabayad natin, napupunta na sa tao at saka sa bansa. Diba? Ngayon, yung si Carney, yung Prime Minister natin, nag-loan siya sa Ukraine ng, for example, 52 billion support dahil dun sa ongoing war. Bakit? Or 52 million. I think, basta certain amount. Pwede nating i-google yan, mga kaibigan. Anyways, bakit kailangan mong pahiram ng pera ang country? I understand na nag-struggle sila ngayon. May war sila. But your own country is also struggling. Bakit hindi mo muna tulungan your own country? Ang daming mga problema na kailangan lutasin. Number 1 po ang healthcare. And then yung cost of living tumataas, yung mga housing. Bakit hindi mo muna tulungan yung sarili mong bansa at saka yung mga tao mo sa bansa before you start helping others? Diba? Ako din kino-question ko yan eh. Bakit inuuna mo lagi yung iba? Nagpapaganda ba yung Canada? Hindi naman kailangan magpaganda ng Canada eh. Yung magpaganda. Diba? Yeah, fact check lang, 6.5 billion. 6.5 pala. Hindi 52. Sorry. Pero ang laki pa rin nun, no? 6.5. Billion eh. Billion. Diba? So, saan nyo kukunin yun? Sa mga resources, sa mga taxpayer. Diba? Sa mga resources natin. Kaya gusto nyo nang kumalas eh. Kayong mga taga Alberta eh. Yung separatism. Gustong mag-separate ng Alberta. Yeah. So, ikaw, pabor ka doon? As Albertan? Ano ba tawag sa inyo? Albertans. Albertans? Yeah. Sa inyo, sa BC, Colombians, British Colombians. Ewan ko. Colombia pala. Where, Saskatchewans? Saskatchewan. Kami, lalagyan mo lang ng S siguro yun, Saskatchewans na yun. Masyado na mahaba eh. Ayun. Pabor ka ba doon? I don't know, hindi ko pa rin masabi. Kasi I think, mayaman ng Alberta kasi marami siyang resources like oil, natural gas. Pero, magiging mahal lahat pag humiwalay kami. Like, yung mga produce, yung mga ibang materyales na kailangan para ma-build yung di ba? Yung mga logs, lumber, galing yan sa BC. Diba? So, balanse lang pala. Magiging export na yun pag humiwalay kami. Hindi kagaya ngayon, inter-province lang. So, hindi ko pa rin masabi if I'm okay. Pero sa tingin mo, I'm not okay kasi magiging mahal ang lahat. Lalo na ngayon, mahal na. Do you think mangyayari yun? Hindi naman siguro, no? I don't think hindi mangyayari yun. Kasi, I don't know. Para sa akin. Hindi ako politics expert so correct me if I'm wrong, pero sa akin average person lang tayo dito. Kumbaga, this is just our opinion and conversation. I don't think concerned citizen. Exactly. I don't think hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun kasi una sa lahat hindi kaya ng Alberta kahit sinasabi nilang maraming resources dito. Tingnan mo yung Quebec. Ang tagal niya nang gustong himiwalay. Pero hindi sila makapaghiwalay. Diba? Kasi hindi nila kaya. Alam nilang hindi nila kaya. Right? Kaya pag titingnan mo sa Canada, lagi may French, lagi may English kasi gustong hiwalay ng Quebec. But in reality, hindi talaga kaya ng Quebec. O paano naman yung pagsakop ng US sa atin? Iba naman yun. Iba yun. Diba? Hindi na paghihiwalay yun. Gusto naman ng US, kunin tayo. Maging 51 state. No? Pero parang seryoso si Trump, no? Seryoso. Tingnan mo sa Greenland, di ba? Look at, Venezuela. Venezuela. Sasabi ko sana Valenzuela eh. Venezuela pala. Venezuela. Valenzuela, malapit sa may Pamanila na yun. Pamanila na. Kamanaba area. Pagkatapos ng Bulacan, Valenzuela. So, ano mangyayari pero hindi naman mangyayari siguro yun. Kung makukuha ng US yung Canada. Unang-una yung mga Canadian talaga ayaw naman nila eh. Ayaw. Tsaka medyo conflict yun sa buong mundo siguro kasi kung
ano na yan, aalma na siguro yung ibang countries nun, yung China and Russia, syempre. Pati yung Europe, yung mga European countries, di na sila, ano na, di ba? Na biglang kukunin ng Amerika yung Canada. Siguro, Canada. yun na yun, labo-labo na. Pero nakikita ko rin naman sa mga comments, ano rin hati rin eh. Minsan may mga Canadian na gusto, minsan ayaw. Lalo na siguro yung nakikita nila ngayon sa Canada, ibang-iba na. Pero nakikita ko ginagawa ng iba. Kung yung talagang gusto mo lumipat US as Canadian, sila na lumilipat ng US. Tapos yun namang mga US na ano sa Canada, sila naman lumilipat na lang dito. Yun, nabanggit mo yan, men. Speaking of, meron akong kakilala. Lumipat siya from dito sa Vancouver. Ngayon, last month lang or last week, pumunta sila sa Texas. Doon na sila tumira. Wow. Texas, no? All year round, sunny. Oo. Sabi nga niya sa akin, lumipat ka na rin. Parang ang dali lang no? Tapos, napaka-weird. Syempre, no, nagre-research din ako kung paano yung paglipat sana. Pero ano lang naman parang trip lang. Tapos, after that, yung algorithm ko, nagiba na. Yung pumapasok ng mga balita sa Texas. Tapos may biglang pumasok na balita na may pinatay. Talagang out na ako, hindi na ako pupunta doon. Yun lang din ang mahirap sa US na napapansin ko. Maganda sa US, kaso kung sa safety, dito pa rin ako safety, no? Kasi doon lahat ng tao may baril Yeah, tama. Oo. So isang number one yun na safety concern talaga, diba? Safety Americans love their guns, sabi nga nila. So, tinatawanan nga tayo na sa yung sa gun rules natin. Kasi sobrang hirap. Sobrang hirap. Parang sa kanila madali lang. Pero parang mas maganda na rin yun, 'di ba? Nakikita mo naman sa balita laging may mass shooting sa kanila. Hindi po kasi ang baril lang nakakapatay yung taong gagamit sa baril. Tama. Diba? Hindi naman puputok mag-isa yun. Diba? So, kaya I think may kasama ako sa trabaho nung kumuha siya ng firearm license niya kasi nasa siya, acreage. Malayo siya sa city. So, pag ganun yung sitwasyon, sabi niya, ganyan daw kakapal. I'm not sure if nakikita niyo. Ganyan kakapal na documentation ang kailangan mong gawin to prove na you really need the gun. Dito. I think dito sa Alberta, I'm not sure sa BC kung per province. Pistol ano siya? Parang pistol para sa parang security, parang protection sa acreage niya kasi may farm siya. Okay. Parang gano'n. Pero yung para sa mga wild animals, parang madali lang kumuha ng license yun, hunting gun naman yun. Iba yun. Yung hunting gun, tapos parang maximum lang kasi nun, parang .22 caliber lang na. Kumbaga malit lang yung bala. So, yun pwede. Kasi dito, nakikita ko dito kung nasan kami sa Wilkie, dito yung mga tao, meron mga kasi mahilig silang mag-hunt ng deer, yung mga ganon. Sinabing, di ko alam kung gaano kadali, pero nabanggit din sa akin, madali siyang i-apply lang. Kumbaga, may seminar ka nga attendan. Tapos, after no seminar, dadaan ka ng RCMP something na may another seminar pa doon. Tapos, okay na. Yun, yung tito ko meron siyang hunting license at saka hunting gun. Pero I think very very strict rin sila sa sa hunting gun. Pero hindi naman daw ganun kahirap. Kunin yung license. Yun, kumuha ka na ng license. Saskatchewan maraming hunting no? Oo, marami dito. Yung deer dito, pag umiikot ako, tumatawid lang sa daan. Ang dami tumatawid. Pwede mong patayin nun. Barilin. Yan ang di ko sure. Pero, merong certain area na parang may nakikita akong mga sign dito na kung saan mo lang sila parang pwedeng i-hunt. May pag dumadaan akong papunta ng Saskatoon, parang may nakikita akong sign Parang dun lang. Parang habitat or something. Hindi rin ako sure, pero yun yung interpretation ko pag nakikita ko yung sign na yun. Dito kasi sa... Sige.
Sorry. Dito sa Alberta, Mm. may season na pwede kang mag-hunt at saka certain location. Oo, yun. Yan yung gusto kong matikman eh. Hindi ko pa natikman. Natikman nyo na? Oh, Deer. Deer, moose, at saka bison. Oh. Anong pinakamasarap? Bison? Yung mas ba? pinakamalaki yun, no? Oo. I think para sa akin, pinakamasarap yung moose. Pero tougher meat siya. Anong Pero luto? Parang steak lang din. Depende. Yung sa amin kasi, kinaldareta na. Kaya sabi ko na eh. Pinoy tayo eh. Pinoy Either tayo. adobo Oo. or caldereta. Pag hindi ka sigurado sa meat, sigurado yung kaldereta kasi para masarap. Di ba? Oo. Pag sa isda naman, pag hindi ka sigurado yung sweet and sour. Sweet and sour. Para yung lasa, di ka mabigla. Hindi ka magbigla, di ba? Ako naman na-try ko deer pa lang. Deer. Pero as a burger patty. Oh, yes. Oo. Dito meron din silang sinaserve na bison or bison meat. Actually, nabibili na yan sa mga butcher eh. Special request sa mga butcher. Kung gusto mo silang, kung meron silang moose, meron ba kayong moose, bison. Kasi dito meron ng farm ng bison eh. Oh. Pero paano ka nakakain nun, men? Yung dahil sa nung nagtrabaho ko sa restaurant, sa Italian restaurant. So, may mga specialty kami na kunwari bison meat specialty for Saturday. 'Yun. So, yung hindi mabebenta ng Saturday, mga staff ang So, hindi ka basta-basta rin makakabili diyan. Kumbaga sa mga Walmart, Costco, hindi. wala. Wala. Sa mga specialty lang. Para mga exotic groceries. Or specialty butcher, gano'n. Sa mga butcher, meron ganyan. Per order din, gano'n. Pero mura yung diyan, meat, 'di ba? Hindi O ko parehas masasabi kung mura. Kasi, let's say, yung 3 kilong ground pork, $20. Mura ba yun? Parang mura eh. 20 kung 3 kilo. Parang, 3 kg. ilan sa pounds kasi yun? 2.2 pounds. 2.2. O parang, hindi ba mura? O parang mura yun ah. Kasi sinasabi nila mura yung meat sa Alberta, beef. Oo. Pero I don't think so na mura na siya ngayon. Maybe back then, before COVID, sobrang mura. Biruin mo dati, $10 dalawang slab ng steak, New Year's strip loin steak Ano na yun, 8 ounces each. Ngayon, $15 isang piraso pa lang. So I don't think mura siya ngayon. Back then, mura. Pero ngayon, hindi na. So, Pero dito meron kami kinukuhanan na meat mura. Alam ko yan eh. Di ba? Galing dito si Tito Ray. Mura talaga. Nung minsan nga, nag-grocery kami. Tapos may dumating na Chinese. Sabi niya, kinwestiyon sila, bakit napakamura ng meat nyo? Sabihin ko saan, huwag mo nang itanong, baka itataas pa yan eh. Kasi pati siya, na-shock first time niyang pumunta dun sa grocery na yun. Bakit napakamura ng beef nyo? Sabi niya, ang dami ko na binili, tapos ganito lang yung babayaran ko, sabi. Sabi ko, huwag ka naman magtanong dyan, sabi ko sa isip ko ba. Papakilaman pa eh, no? Oo, yun nga Baka takasan pa yan, apektado tayong lahat. Doon na nga lang kami nakakain ng steak eh. Kung sa iba, parang hindi namin mabibili. Kung mabibili, parang nangihinayang ka ba? Kasi mahal. Di ba? Kasi, yung kumare, bibili ka ng isang steak for $20 or $25. Ganito sa regular grocery. Ano lang, assuming approximately, hindi yun yung right price. Pero yung $25 na yun, mas marami ka nang mabibiling like chicken, pork, gulay, di ba? So, kaya minsan nangihinayang ka na bibili dun sa steak na yun. Yun lang. Ang bilis ng oras. Di ba? Natapos na kagad yung first episode natin. Kaya yun. So, yung mga nanonood dyan, nakikinig, approach nyo lang kami, DM nyo lang kami kung gusto nyong makisama sa kwentuhan namin, kung may gusto kayong i-share, ganyan.
Kung gusto ko yung topic na marinig o pag-usapan natin. Kung may tanong kayo about buhay Canada, yung mga taga rito po sa Canada yan, open na open po tong tambayan natin. Para rin naman i-share natin sa mga kapwa nating Pilipino dito sa Canada, 'di ba? Open conversation lang po. Oo. Saka good vibes lang po, good vibes. Good vibes lang para masarap na kwentuhan lang. Sabi nga sa ano ba yung nakalagay doon? Kwentuhang walang katapusan, pero tatapusin namin po ito ngayon. Magpapaalam na po kami for our muna first kami. episode. Oo. See you on the next episode. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Tyrone mula dito sa Vancouver. Ako nga po si Ringo, mula po dito sa Alberta. Tito Ray naman from Saskatchewan. Yan. Yun. At ito po ang Sisig Overview Podcast. Salamat po. Thank Ingat you po lagi. See you po. Thank Ingat. you. Bye-bye.